Ayan, shoutout sa ating lahat dyan. Magandang umaga, gabi, tanghali sa ating lahat. At ayan, bago ang lahat tayo ay mag-shoutout muna sa ating mga kasamahan dito sa aming grupo. Andyan si Ate Lydia Nabida, si Jacqueline Ducosin, Air Magalo Mix Vlog, Kaberks TV, Hasa 26 TV, Sil TV PH, Ate Glo Official at ang inyong lingkod, Hayats Mix Vlog. At shoutout na din kay Dr. Love, Ridzen, at lalong-lalo na kay Beyonce Official. Suportahan natin sila guys. At ayan, shoutout na din sa mga sponsor dyan na may mga grupo katulad dyan sa Friendship Goal International. Shoutout sa inyong lahat. At dyan sa Team Guapa All Out. Shout out at sa Team Bisacol, Team Guapa sa Kalam at iba pang mga groups dyan at lalong-lalo na sa mga sponsor na individual na tumutulong at hanggang ngayon mula noon andyan sila sa tabi lang ni Beyonce at nadagdagan pa ang mga sponsor ngayon ni Beyonce. At ayan, dito tayo muli sa ating munting channel at andyan nakikita ninyo sa aking thumbnail yung isang supporters ng Mikris na sobra kabastos ang bunganga, imbornal ang bunganga. Ngayon lang ako nakakita ng panood ng mga supporters na ganito kabasura, kakanal ang bunganga. Hoy, Ayen, Kiza, kung wala man, tinanggal man ang Mikris, wala kang dapat sisihin. Lalong-lalo na si Beyonce. Kasi si Beyonce, ipinaglaban lang niya yung karapatan niya na niyuyurakan. Ginagawan ng mga kwento na hindi naman katotohanan para lang siya masira. Yung pagtanggal sa Mikris, may dahilan yun. Kung ikaw, nagmamahal ka ng todo dito sa Mikris, maintindihan mo yun. Para hindi madamay ang iniidolo mo. Underage ang iniidolo mo, di ba? At hindi yan love team. Bakit ka galit? At si Beyonce ang pinagbuntungan mo. At ang babastos ng kuminto mo, andyan. Tinakpan ko na lang yung mga salitang hindi katanggap-tanggap sa kay Lulu. Tinakpan ko dyan na umiiyak. Ganun ba? Kabastos ang supporter ng Mikris? Ibang klase kayo kung makipaglaban kayo sa mga inidulo ninyo. Ang babastos ng mga bunganga ninyo. Hindi naman kayo pinakialaman ni Beyonce. Hindi kayo pinakialaman ng mga supporters ng Team Guapa. Wala akong nakikita ng mga supporters ng Team Guapa ganun kakanal, ganun kabasura ang bibig tulad mo, Ayen Kiza. Sa live ni Beyonce, ang bastos mo. Diba? Andyan, tinakpan ko. Kayo na ang umintindi dyan kung anong ibig sabihin. Si Salcido, si Ngipin, Kung ikaw, gawin yan sa iniidolo mo na napakabata, anong pakiramdam mo? At ano ang pakiramdam ni Krista na may supporter ng isang Team Guapa, binastos siya? Mukhang yung mga ibinabato mo dyan na komento sa live ng may live, siguro gawain mo yan. Gawain mo yan. Kung sino-sino, lalaki. Huwag kang magmamalaki kasi sobrang bastos na ang mga pinagsasabi mo. Hindi mo iniisip, babae ka, o baka naman, yan ang gawain mo nung bata-bata ka pa, teenager ka pa. Sobra ka kung makipaglaban sa idol mo. Pero pag yung idol mo ang balikan, siguro manggalaiti ka at siguro gusto mo nang pumatay ng tao. Nakakahanga ang mga supporters ng Team Guapa, supporters ni Beyonce. Hindi katulad sa inyo, napakabastos ng bunganga. Hindi maganda yung ginagawa mo. Napakababaeng tao mo. May KENTOT
kang mga sinasabi? Ano yun? Ano yun? May nambato ba sa iyo ng mga salita na tulad ng ibinabato mo kay Beyonce? Para sa iniidolo mo? Wala. So, hindi deserve ni Beyonce na balikan mo ng mga ganun kabastos. Ayen Kiza? Ikaw siguro, ganyan ka. Kasi kung hindi ka ganyan, hindi mo kayang magbitaw ng mga salitang ganon, kalaswa. Kung hindi mo gawain. Pero kung gawain mo, wala yan. Napakadali sabihin, napakadali bigkasin ang mga salitang yan na dapat lang sa mag-asawa. Pero ikaw, parang kinaya-kaya mo. Sa live mismo ni Beyonce, ganon din ang sinasabi mo. Sa live doon ni Kang Ngipin, yun din ang sinasabi mo. Nung live ni Beyonce, si Salcido naman ang pinaparis mo. Doon sa live ni Ngipin, si Ngipin naman ang ipinapartner mo. Tapos mag-ina pa. Gaano ka? Nakakahiya ka? Kung ako kay Krista sa Mikris, hindi kita o pagsabihan kita, na sobra ka na kalaswa. Ayaw ko ng mga ganito na supporters kung ako si Krista. Lalong-lalo na si Beyonce, walang masamang tinapay dito sa iniidolo mo, dito sa Mikris. Deserve ba ni Beyonce na pagsabihan mo ng ganun kalaswa? Ayen Kiza? Magkaroon ka naman ng delikadisa bilang isang babae, bilang isang supporters, para hindi bastusin din ang iniidolo mo. Pero napaka-proud ko dito sa supporters ni Beyonce, sa Team Guwapa. Ginagamit nila yung pagka-professional. Marunong mahiya. Bakit? Dahil yung iniidolo nila, yun magre-reflect kung ano ang sasabihin nila. Ikaw, hindi mo iniisip yan na magre-reflect sa iniidolo mo? Sobrang paghuhumaling mo dyan sa Mikris? Bakit? Kung balikan kita, matutuwa ka? Siyempre hindi ka matutuwa. Manggalaiti ka din. Kaya wag mong gawin sa iba para hindi gawin sa'yo. Dahil pag gawin sa'yo, sigurado hindi mo magustuhan. Sobra ka, Ayin, kung makapag-comment against dito sa kay Beyonce o sa mag-ina. Anong atraso? Wala. Galit ka lang dahil tinanggal na wala na ang Mikris? Isipin mo, underage ang Krista mo. Anytime mapasama ang Krista mo. Tingin mo, ang Krista mo, hindi mapasama sa problema? Intindihin mo, Ayin, wag yung pangsarili mong libog ang intindihin mo. At dito ka gaganti kay Beyonce. Anong kasalanan ni Beyonce? Na yung ipinaglaban lang naman niya, yung karapatan niya bilang isang tao, isang babae. Na masyado nang binastos, katulad mo, bastos. Bastos. Wala kang ipinag-iba ng mga supporters ng Kalingap na sobrang bastos. Wala kang ipinag-iba ng ibang reactor na nandyan sa loob ng Kalingap. Hindi niisip nila na mayroon din silang anak na babae. Pag anak nilang babae siguro, bastusin ng isang lalaki, siguro tuwang-tuwa sila. At sana, ikaw, pag nagkaanak ang babae, hindi mabastos, hindi makatulad ni Beyonce. Kaya wag mong pagbalingan si Beyonce kung nawala ang Krista. Dahil mayroong kadahilanan yun. Kung ikaw may malasakit ka kay Krista sa Mikris,
Dapat matutuwa ka. Pero hindi ang iniintindi mo, yung libog mo, yung kilig mo, yung magpa-close open sa tinggil mo. Ayan na, Kiza. Napakabastos mo. Anong klaseng babae ka? Mukhang nasa kabaret ka nagtrabaho. Dahil yung mga kadalasan sa mga babaeng, mga aywan, mga salitang ganyan ay mani-mani lang nila yan. Mani-mani lang. Pero yung babaeng matino, nasasagwahan sa mga salitang ganyan, lalong-lalo na sa dito sa social media. Tanong ko sa'yo, anong trabaho mo? Buka ka? Sobra ka kabastos. Galit na galit ka kay Beyonce. Wala namang ibang dyan dahilan. Bakit ka galit na galit kay Beyonce? Dahil nawala yung mikris mo na nagpapapalibog sa'yo. Kung ikaw may asawa ka, doon ka. Patungan mo ng patungan yung asawa mo. Huwag kang mangbaling ng tao na hindi ka naman pinakialaman, nakipaglaban lang naman dahil may dapat siyang ipaglaban sa sarili niya. Ibang klase ka. Napakabastos mo babae. Mukhang kaladkarin ka. Ganon ang mga bibig. Ganon ang mga bunganga ng mga kaladkarin. Mani-mani lang yung mga salitang ganyan. Pero kung babae ka, na matino, may delikadisa, may respeto sa sarili, hindi yan basta-basta masabi. Dahil mahihiya siya bilang isang babae, pero ikaw, wala, mani-mani mo. Ganon ka, basurang bibig mo. Inuuod na yung bibig mo sa kabastusan mo, ayon Kiza. Kaya hanggang dito na lang tayo. Please, huwag tayong mag-skip ng ads. At maraming salamat sa mga nanonood sa ating mga upload video at live. Bye-bye and God bless sa ating lahat. Bastos tong animal na to.